na pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo sa Jerusalem bilang pagbabalik natin hindi lamang sa tunay na iglesia, pagbabalik natin dito sa lungsod na ito na ang sabi ng Diyos, gagawin kong pamalagyan kong tahanan. Kung sasabihin ng iba na hindi sila naniniwala na sa atin natupad yan, noong bang hulaan ng iglesyang ito, noong bang ipahayag ng Diyos ang pagsusugo niya sa huling araw. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youth. It's really nice to be seeing you once again. Maraming salamat po sa lagi pong nanonood ng ating show. And sa mga baguhan po ang ating ginagawa sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. And for this particular episode, dahil po tayo po ay nakabase sa iba't ibang mga paksa, iba't ibang mga topics. For this particular time, ang atin pong topic actually is about Israel. Ayan. Kasi po ang mga pauna nating topic is about yung bayan ng Diyos, kung ito ba ay Israel o hindi. And on the same vein, atin pong tatalakay naman from another preacher. Ito po, first time po natin makinig as far as I remember. Isa pong actual preaching ng Iglesia ni Cristo. And this was in 1996. Ito po ay isang pastoral visitation sa Jerusalem, kung di po ako nagkakamali, sa Israel, ni Ka.R. Manalo. Leader po syempre ng isang Philippine religion, ang Iglesia ni Cristo. At meron na po tayong mga nabigyan na din ng reaction sa mga INC shows. Pero ito po yata, as far as I remember, ang full preaching ni Manalo, mga ka-U3. Sa atin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, paunang paalala lang po, hindi ako mangangaral, hindi ako preacher. So gusto ko lang po na maging maliwanag na posible po na mag-agree ako sa mga napapanood ko at posible rin po na hindi ako mag-agree sa akin napapanood dahil isa lamang po ako hamak na video reactor. Hindi po ako member ng Iglesia ni Cristo, hindi rin po ako member ng alinman sa mga relihiyon o sekta na atin pong tinatalakay dito sa ating show. So, if everything now is ready, mga ka-U3, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Mga mahal na kapatid, bayaan mo na ninyo na ako ay bumati sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa bansang Israel. Okay. Unang-una na ang mga kaanib dito sa lokal ng Jerusalem at saka sa lokal ng Tel Aviv. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos sa ating pagkikitang ito. Nagkaroon ng mga pangyayari na ang akala namin ay hindi tayo magkikita at hindi maisasagawa ang pagtitipong ito na ating isinasagawa para sa Diyos ngayong umaga. Ngunit ayaw pumayag ng Diyos na ang gaway ito ay mahadlangan sapagkat meron tayong isinasagawa ngayon na isang napakadakilang misyon na itinakda ng Diyos para sa kanyang iglesia sa huling araw na ito na atin kinaaniban. Alam ko na at alam din ninyo, laganap na ang iglesia. Laganap na sa buong daigdig. Marami na tayong mga lokal. Lahat ng mga lokal na yan, maging sa Silangan o sa Kanluran o sa Timugan o sa Hilagaan, lahat yan ay mahalaga sa Diyos. Ngunit tandaan ninyo, lalong mahalaga sa Diyos ang lokal na ito ng Jerusalem. Alam niyo kung ano dahilan? Kung bakit tayo nagpilit, nagsikap na ang iglesia ay matatag. Hindi lamang sa bansang ito ng Israel, kundi dito mismo sa lungsod ng Jerusalem. Alam ko na ito ay narehistro na sa pamahalaan noong pang Pebrero 20, 1996. Ngunit tandaan ninyo, hindi ho ang pamahalaang sibil ang magpapatibay ng pagkakatatag ng iglesia sa Jerusalem. Ang pamahalaan ng Diyos ang siya lamang tanging makapagbibigay pasiya sa pagtatatag ng iglesia o ng lokal na ito.
Ulitin natin, bakit napakahalaga sa Diyos nitong Jerusalem? Jerusalem? Mhm. Bakit tayo narito ngayon sa Jerusalem at itinatatag ang Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang pahayag ng banal na kasulatan dito sa awit 132. Pakinggan ninyong mabuti sa 13 hanggang 16. O Panginoon, pinili mo ang Jerusalem bilang iyong tahanan. Ano ang Jerusalem? Tanging-tangi ito sa Diyos. Pinili ito ng Diyos. Upang ano? Upang maging kanyang tahanan. Bakit? Ano ba ang sabi ng Diyos? Noong ito ay piliin niya. Alam niyo kung gaano katagal na? 3,000 taon na. Hanggang ngayon. Mula nang itatag o itayo ng Haring si David, ang lungsod na ito bilang punong lungsod ng bayang Israel at maging bayan ng Diyos. Ano sabi ng Diyos nung ito ay itatak ng Haring si David? Sa 14. Ito ang aking pamalagiang tahanan kung saan ako mananahan, sinabi mo. Sapagkat ganito na ang ibig ko noon pa. Gagawin kong Ano po ang sabi ng Diyos? Nung itatag ito bilang punong lungsod ng bansang Israel, ang sabi ng Diyos, ito ang aking pamalagiang tahanan. Pamalagian. Paano mabubura ang Jerusalem? Paano mawawala sa mapa ng bayan ng Diyos ang Jerusalem? Ang sabi ng Diyos, hindi lamang pinili niya para maging tahanan niya, ito'y permanente. Pamalagian. Hindi po pwedeng mabago. Kaya, Pamalagay. ano pangako ng Diyos? Ano ipinangako niya noong ito'y gawin niyang kanyang tahanan? Pakinggan ninyo sa 15. gagawin kong maunlad ang lungsod na ito at ubusugin ko ng pagkain ang kanyang mga dukha. Dadamtan ko ng kaligtasan ang kanyang mga saserdote. Ang kanyang mga banal ay sisigaw sa kagalakan. Narinig nyo? Ano pangako ng Diyos? Pinangakuan niya ito ng kapalaran. Pinangakuan niya ito ng kagalakan. At higit sa lahat, pinangakuan niya ang mga mamamayan nito ng kaligtasan. Subalit, alam natin ang kasaysayan ng Jerusalem. Okay, before we continue mga ka-U3, so siguro po nagtataka kayo bakit walang video. Nakalimutan ko din po yata ang intro kanina. Na ito po pala ay isang audio lamang po na copy, ano. So I was told by our staff na ito po ay full preaching naman, kaso nga lang wala po tayong video nito. And our editors did their best na maging malinis yung audio copy dahil 1990s pa po itong kopya na ito. So mabalik na po tayo so far sa narinig po natin sa preaching. So Ka-RD here is saying about the importance of Jerusalem. And actually yung before we stopped, he was actually discussing about the history of Jerusalem. I am curious kung ano po ang perspective ng mga members ng Iglesia ni Cristo dito. Does it still stand? Because if you look at the Bible as already what was read na actually ano pa nga oratory yung style ng kanilang reader. You know, like that. So old school, I would say 1920s, 1930s style of oratory mga ka-U3. Ano po. Pero yun nga, the emphasis was Jerusalem in particular was chosen by God and there will be a kind of promise of, according to Ka-RD here, salvation, a promise of progress mga ka-youth, magiging maunlad. Now, I am curious if Iglesia ni Cristo members still value Jerusalem right now or the state of Israel as God's chosen land, or ang perspective ng quote-unquote bayan ng Diyos would be different. Kasi titignan naman po natin, di ba mga concept po ng New Jerusalem, hindi lamang po yan sa Kingdom of Jesus Christ, pero meron po sa iba din po ng mga sekta noon, mga denominasyon na Christian religions, na there is a reference to a particular New Jerusalem. I'm also curious about that kung madidiscuss po dito ni Ka-RD. Ang isang bahagi, narinig ninyo kanina? Ano nangyari sa Israel? Ano nangyari sa unang bayan ng Diyos? Hindi ba natalikod? Ano nangyari sa mga Israelita? Hindi ba sila tinihag ng Babylonia sa panahon ng Haring si Nabucodonosor? Ano nangyari sa bayan ng Diyos? Look at these. Noon,
Di ba sila natalikod? Hindi ba sila ay itinakwil? Ano nangyari sa kanilang templo na siyang tahanan ng Diyos? Hindi ba winasak? Hindi lamang ng Babylonia, winasak din ng hukbong Romano noong anyo 70. At anong ginawa sa lungsod na ito? Ito ay iginuho at walang natira, kundi ang tinatawag na Western Wall na siyang Wailing Wall, ang tinatatayuan ng templo. Ang naroon ngayon ay moske ng relihiyong Islam. Kaya kung kayo ay nagtutur at pinaliliwanagan kayo ng mga tourist guide ng kung ano-ano, natikuno ay doon si Kristo tinakuan sa krus, doon siya inilibing. Hindi totoo. Palibay, dala-dalawa pa ang lugar na itinuturong pinaglibingan. Ano pong ibig sabihin niya? Wala nang makitang bakas ng unang kalagayan ang lungsod na ito ng Jerusalem. Kaya ang aking tanong na ito, hindi ba ang sabi ng Diyos, iti kanyang pamalagi ang tahanan? Bakit nangyari yun sa Jerusalem? Sapagkat po sa Biblia ay mayroong binabanggit na Jerusalem sa literal na kahulugan at sa simbolikal na kahulugan. Ano-ano yan alisunod sa pahayag ng banal na kasulatan. Pakinggan ninyo sa Hebreo 12:22 hanggang 23. Ngunit kayo'y lumapit sa bundok ng Sion. Tandaan ninyo, ano yung bundok ng Sion? Yun o ang kinatatagan ng Jerusalem. Bali ba itong pulungang ito ay tinatawag na Zion o Sion? Yep. Tama-tama naman. Sa makatuwid ang isang Jerusalem, yung literal na Jerusalem batay sa geografiya. Ituloy mo para ating patunayan niya. Sa lungsod ng buhay na Diyos. Yun nga. Yun ang isang Jerusalem. Ito pa isa. Sa makalangit na Jerusalem. Meron pang Jerusalem sa langit. Makalangit. Pero huwag muna tayo ron. Tuloy mo. At sa pagkakatipon ng hindi mabilang na mga masasayang anghel. At sa iglesia, binubuo ng lahat ng mga nakatala sa langit. Ano-ano po ang Jerusalem? Hindi lamang itong lungsod na ito. Kaya maski durugin ang lungsod na ito, maski nabawasak ang lungsod na ito, hindi mawawala ang Jerusalem na tahanan ng Diyos. Bakit? Sapagkat alisunod sa Biblia, meron pang tinatawag na Jerusalem, yung iglesia. Alam niyo kung anong iglesia? Napakagandang iglesia. Isipin ninyo ang sabi ko sa 23, ulitin mo, at sa iglesia. At sa iglesia, binubuo ng lahat ng mga nakatala sa langit. Yung iglesia na ang mga miyembro, ang mga kaanib, ay nakarehistro sa langit. Ano pong ibig sabihin sila ay nakatala sa langit? Sila ang nakatala na magiging mamamayan sa langit pagdating ng araw. Pagdating nung makalangit na Jerusalem. Yung bayan pa no, doon kayo kadahat. Pagka-rehistrati kayo sa iglesyang binabanggit niya na isinasakisag ng Jerusalem, siguradong may sabata. Ay Jerusalem itong lungsod na ito. Merong iglesia, mamaya aalamin natin kung ano yung iglesia na Jerusalem din na nakatala sa langit. At mayroon pang Jerusalem na darating. Ang bagong Jerusalem, ang bayang banal, ang Jerusalem sa kalangitan. Yan ho bang sinasabi natin yan maaaring diskusyonin o tutula ng iba. At sabihin, bakit naman, pati ba naman iglesia ay naging Jerusalem? Kaya itatanong natin, pupuha tayo ng magpapatotoo, hindi mga taong pangkaraniwan, mga eskola sa Biblia. Tinatanggap ba nila na mayroong iglesia na isinasagisag ng Jerusalem? Aling iglesia yun? Basahin mo kapatid na Armel sa kanila ang aklat at pagkatapos basahin mo kung ano ang isinasaad ng aklat na yan. Yan ay Biblia. Pero mayroong mga komentaryo o paliwanag ng mga nagsalit o ng mga gumawa ng edisyong yan. Master Study Bible, King James Version. Sa pahina 1840. Opo.
isang tawag, Hindi, yun mo ng paksaan yun. Sion, Zion. Isang tawag ukol sa Jerusalem. Mateo 21:5, Juan 12:15. O kaya ay pangalang simbolikal ukol sa Iglesia ni Cristo. Roma 9:33. Kaya tutunayan ho ba ng mga eskola na mayroong iglesyang Jerusalem din? Meron. Pero hindi opinyon. Merong mga sitas na ibinigay. Kaya ang paliwanag ay batay sa Biblia. Alin daw pong iglesia? Yun daw iglesia ni Cristo. Kung ganoon, ang iglesia ni Cristo ang ipinalit ng Diyos pagkatapos na tumalikod ang unang bayan niya. Bakit? Bakit kailangan palitan? Tandaan nyo, ang Jerusalem ay permanenteng tahanan ng Diyos. Hindi ito pwedeng mawala. Kung mawala man ang lungsod, kung mawala man ang Israel noong una, pinalitan ng Diyos. Ang ipinalit niya ay iglesia. Pero yung tunay na iglesia na ang mga kaanib ay ligtas, yung po ang iglesia ni Cristo. Pero, nakinig ba kayo kanina? Alam ko, pagod na kayo sa paglalakbay ninyo at baka puyat pa kayo dahil sa maga kayong gumising. So far, yung naintindihan po natin, merong dalawa na distinguish. Ano po, yung isang physical, according to geography, na Jerusalem nga. At yung isa naman na heavenly, makalangit na Jerusalem po. And ang naintindihan po natin so far, according po sa kay Ka-Erdy Manalo here, na ang heavenly Jerusalem, ang banal na Jerusalem, ay equal sa iglesia. No? At ang iglesia daw nga po na ito, according do sa Romans, is iglesia ni Cristo. But I'm curious mga ka-youth about the version that was mentioned here. Kasi kanina yung Master Study Bible daw po, the basis there was King James, no? Kung di po ako nagkakamali. Pero I'm guessing sa other na mga verses, it should probably be yung Lamsa version po, ano? Kung di ako nagkakamali. But anyway, nakikita ko po yung kumbaga progression dito ng topic. And what we understand so far, at least yung nagiging flow po na nakikita ko, is that Jerusalem is no more, pero ang iglesia ni Cristo na ang considered as Jerusalem. Yun po yung nagigets natin so far. So anyway, let's continue. Pero, narinig ninyo ang pala ng kasaysayan. Ano nangyari sa unang iglesia? Yung unang iglesia, isipin ninyo, napakarami naman lugar na maaari pagtayuan. Pero alin po ang pinili ng ating Panginoong Jesucristo na pagtayuan ng unang iglesia? Hindi ba Jerusalem? Ano nangyari sa iglesia ngayon na natayo sa Jerusalem? Noong mamatay na mga apostol. Hindi lamang nawala ang iglesia, natalikod, yung mismong lokal, yung unang lokal, kung tawagin ni Mother Church o inang lokal, punong lokal, nawala rin. Kaya maski magbasa kayo ng kasaysayan, hindi na nyo makikita sa kasaysayan ang unang lokal ng iglesia sa Jerusalem. Ano nangyari? Natalo sila ng pag-uusik dahil sa baksik ng pag-uusik ng imperyo ng Roma, dahil sa paghihimaksik ng mga Hudyo, sa galit ng emperador, ipinadala ang isang general. At ano ang ginawa sa Jerusalem? Iginuho, giniba, winasak. Ano nangyari sa mga Hudyo? Ano nangyari sa mga unang Kristiyano? Tumakas. Saan nagpunta? Sa Pelia at kung saan lugar. At ano po ang nangyari sa iglesia? Nawala. Naglaho. Yung nakita. Yung iba, inaangking sila ay original na iglesia ni Cristo. Pero ang totoo, itinakwil mismo sila ng mga Hudyo. Itinakwil mismo sila ng mga unang Kristiyano. At ang iglesia ay napunta sa Roma, at doon sa Roma, napago na ang iglesia. At yan ang paglitaw ng Iglesia Katolika, na iglesyang tumalikod na sa pagka-Kristiyano. Kaya tanong na naman, paano yung sinabi ng Diyos? Ang Jerusalem ay permanente niyang tahanan. Kaya tayo narito muna. Para wag masira ang pangako ng Diyos. Kaya narito, nakasama ko ang mga ministro ng iglesia na paramihan ay galing sa Pilipinas. Pero mayroong galing sa Europa, sa Italia. Ang nangangasiwa ng distrito eklesiastiko natin sa Europa, si kapatid na Rizalino Santos, para katawanin ang distritong ito na nasakop ng distrito ng iglesia sa Europa. Narito ministrong galing sa California na siyang palihim
ng korporasyon o tinatawag na corporate secretary na siyang nangasiwa at kumatawan sa pangangasiwa para maristo sa gobyerno ang lokal na ito ng Jerusalem. Si kapatid na Joven Rosquite. Narito rin ang isang ministro na siyang binabalak namin italaga sa inyo para siyang maging resident minister o tagapangasiwang ng lokal kung siya ay makakakuha ng mga kaukulang pahintulot ng pamahalaan. Siya ngayon ay nakadestino sa Honolulu sa Hawaii. Si kapatid na adorado apostol. Hindi ba si Kristo sa apostol iniwan ng iglesia? Kaya apostol dyan ang iiwan namin sa inyo. Adorado ka. Hindi ba? O ba tayo narito? Bakit kayo? Sa bagay kayo talagang ganito. Pero meron kaming mga kapatid sa Pilipinas at meron pang mga galing sa Amerika. Taas nga kamay ng mga nanggaling galing sa Amerika muna. Kaya matatalas ang pakiramdam mo. Galing sa Pilipinas. Ewan ko rin kung paano nyo naramdaman niya. Meron pa ba? Wala bang galing sa Egypto? O sa ibang lugar? Ngayon, itinatanong ko mga kapatid ko, bakit narito ang mga ministro ng Iglesia? Bakit narito ang iba nating mga kapatid at umayo nito? Anong gusto nilang masaksihan sa pagtitipon nito? Pakinggan na natin agad sa Isaiah 52, umpisa mo na sa 7 at itutuloy natin sa 8. Gusto ko lang pakinggan ninyo mga kapatid at isipin ninyo, nangyayari ba yung binabasang yun? Nangyayari ba yun? Pakinggan nyo. Kay tanda ng mga paa sa mga kabundukan, ng mga naghahatid ng masayang balita. Alam ba niyo yung masayang balita? Yun din ang magandang balita. Yun ng Ebanghelyo. Sino po ang naghahatid? Nangangaral ng Ebanghelyo. Hindi ba mga ministro? Ulitin mo nga. Kay tanda ng mga paa sa mga kabundukan, ng mga naghahatid ng masayang balita, Ng mga ministro. ng kapayapaan at kaligtasan. Ang balitang naghahari ang Diyos ng Israel. Ito pakinggan nyo sa 8. Ang mga bantay ay sumisigaw at umaawit sa tuwa sapagkat kitang-kita ng kanilang mga mata na muling ibinabalik ng Panginoong Diyos sa tahanan ang kanyang bayan. Alam nyo, noong magkaroon ng mga ligalig dito sa inyo, ay akala namin mababago na ang balak. Baka hindi na makarating ang mga ministro. Baka mapanganib na ang paglalakbay. Pero sabi ko sa inyo, hindi masisira ang pahayag na. Paano matutupad itong sinasabing ito ng mga ministro na siyang bantay na iniligay ng Diyos sa kanyang bayan ay sisigaw at aawit sapagkat makikita nila. Kitang-kita ng kanilang mga mata. Ngayon, kitang-kita nila, kitang-kita na ninyo. Ibinabalik na ng Diyos ang kanyang mga hinirang sa kanilang talagang tahan. Sa makatwid na wala man ang punang iglesia, natalikod man ang punang iglesia, papalitan ng Diyos. Hindi natin pinalitan si Yesu Cristo. Hindi natin pinalitan ang aral. Hindi natalikod Diyos. Sino po ang pinalitan? Yung mga tao. Kayo ang ipinalit. Mga kapatid, bahagi na tayo na kasaysaya. Mamaya pagpirma ninyo sa manifestasyon o sa pahayag, nakatalaan na kayo. Katumbas na ninyo ang mga unang taanib sa lokal ng Jerusalem. Sapagkat kayo ang nakakita, nakasaksi ng opisyal na pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo sa Jerusalem bilang pagbabalik natin, hindi lamang sa tunay na iglesia, pagbabalik natin dito sa lungsod na ito na ang sabi ng Diyos, gagawin kong pamalagyan kong tahanan. Sipin niyo, kayo na tahanan ng Diyos. Kayo na tahanan ng Diyos. Kung sasabihin ng iba na hindi sila naniniwala na sa atin natupad yan, noong bang hulaan ng iglesyang ito, noong bang ipahayag ng Diyos ang pagsusugo niya sa huling araw, sinabi ba ng Diyos kung anong uring dawain ito? Pakinggan nyo sa Isaiah 43:5. Huwag kang matatakot. Ako'y kasama mo.
mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran ay titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Ano po yung binasa? Yan ang hula sa pagsusugo sa gaway ito sa dulong silangan. Okay, before we continue mga ka-youth, so ito na po yata yung isa din po sa mga topics po na narinig na rin po natin before pa. And sa mga hindi pa po nakakapanood noon, please visit yung ating pong playlist na Iglesia ni Cristo Reactions. Meron po tayo dong mga discussion a little bit on Far East if I'm not mistaken. Pero yun nga, interesting po sa akin yung mga na-mention po ni Ka-Erdy so far. And ito nga po parang in this part of the preaching, Ka-Erdy is saying na yung mga members right now, so this was in 1996, part of history na daw nga po, dahil sila po ay nakatala yung kanilang mga pangalan. Sila po yung equivalent po ng mga unang kaanib. But I am curious, so I think the perspective here of Iglesia ni Cristo places still a kind of important value sa Jerusalem. Dahil nga, it's a big deal na physically the members were there sa Jerusalem, according kay Ka-Erdy. But on the other hand, they believe that the New Jerusalem is yung Iglesia ni Cristo nga. So I'm slightly confused why Brother Erdy is mentioning here the importance of the actual people being there during that time as part of history in Jerusalem physically, while he also just mentioned na yung old Jerusalem is gone, so ang bagong Jerusalem, ang heavenly na Jerusalem, is yung Iglesia ni Cristo. So I'm guessing this must be only symbolic, mga ka-youth. Parang kumbaga full circle na pagbabalik ng Iglesia. My understanding, mga ka-youth, ang kind of quote-unquote more important na konsepto ng bayan ng Diyos as Jerusalem is the people, yung members nga po ng INC. It doesn't matter kung taga saan sila, mga ka-youth, di ba po? But anyway, I could actually sense a little bit of emotion, mga ka-youth, mula po sa kanilang reader. Yung kanilang reader talaga nakakakuha ng attention. Very dramatic po yung pagkakabasa po ng mga sitas. Brother Arnel. Ayan. So anyway, let's continue. Sapagkat meron din nung nangyaring pagbabalik nung una. Pero nang galing sa Babylonia. Sa matandang mapa ay malapit na silangan. Ngayon ay sakit ng silangan. Pero ito distingido kung alin pagbabalik ito. Pagbabalik na magmumula sa tulog silangan. Magmumula sa Pilipinas. Pero alam ng Diyos, sasabog ang mga Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya ang sabi ng Diyos, hanggang sa kanluran, titipunin ko kayo. Diba, mga kapatid? Kayo, hindi kayo pinabayaan ng Diyos na mawala sa Iglesia. Kinikip po kayo para ibalik, isama sa pagbabalik sa dating tahanan. Sa tahanan ng Diyos, sa sinabi niyang gagawin kong pamalagyan kong tahanan. Ito ngayon, itong iglesyang ito sa uling araw. Ang dating tahanan. Ang tahanan ngayon ng Panginoon Diyos. Ano kaya ang gusto ng Diyos na gawin natin? Alam pong nakatingin siya sa atin. Meron siyang gustong hanapin sa inyo, hanapin sa atin. Magawa kaya ninyo, mga kapatid, ang sinasabi ito ng Panginoon Diyos? Pakinggan ninyo, basahin mo muna ang 8, saka ang 1. Yung binasamba nila. Ang mga bantay ay sumisigaw at kumaawit sa tuwa, sapagkat kitang-kita ng kanilang mga mata na muling ipinabalik ng Panginoong Diyos sa tahanan ang kanyang bayan. Ano pinagagawa ngayon sa atin na tayo nakabalik na? Gising! Gising, Jerusalem! At damtan ninyo ang inyong mga sarili ng lakas na mula sa Diyos. Isuot mo ang iyong magagandang damit, O Sion, pananlalungsod. Zion. Sapagkat ang mga makasalanan, ang mga tumalikod sa Diyos, ay hindi napapasok sa iyong mga bintuhan. Ano sabi ng Diyos? Sa mga taong isasama niya sa pagbabalik sa dating tahanan, kayo ngayon at ang buong Iglesia ni Cristo na makakarinig din ng mga aral na ito. Ang unang sabi ng Diyos, gising! Gumising ka, Jerusalem! Anong ibig sabihin ng Diyos? Ngayon pa ba? Ngayon ka pa ba manlalamig? Ngayon ka pa ba manglulupay-fay? Ngayong nalaman mo na ikaw ay tahanan na ng Diyos? At medyo nalaman mong nakakalakas sa langit, kayo nalaman mong ikaw ay ligtas. Ngayon ka pa ba tatamlay? Ngayon ka pa ba mag-aalinlangan? Ngayon ka pa ba manglalabig? Ngayon ka pa ba titigil sa pagsamba? Ngayon mo pa ba pababayaan ang iyong tungkulin? Sabi ng Diyos, gumising ka! Gumising ka! Isuot mo ang damit ng kaligtasan. Alin po yun?
isuot mo sa buhay mo mga aral ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Diyos, sapagkat ayoko na ng pagtalikod. Ayoko nang pasukin tayo ng pagtalikod para huwag tayong matalikod. Ang kailangan sa mga kaanib ay tunay na sumusunod sa mga aral ng Diyos hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Kaya dahil gusto namin magkaroon kayo ng ministro para siyang mag-akay at manguna sa inyo. Gusto kong hilingin sa iyo, mga taga dito, tumulong kayo sa pagpapalaganap ng iglesia. Pabayaan natin tumaguli ang Jerusalem. Pabayaan natin tumaguli ang mga tao ng Diyos sa Israel. Pabayaan natin tumaguli ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At para mangyari yan, ano muna ang unang hakbang na ipinagagawa ng Diyos kung ang sino man tao gustong mabalik na muli sa dating tahanan, 52:2 hanggang 3. Umangon ka mula sa Alapo, Jerusalem. Ubarin mo ang mga tali ng pagkaalipin sa iyong leeg. Tandaan niyo yun. Alisin na natin ang pagkaalipin. Mamaya, malalaman natin kung sinong umalipin sa atin. O bihag na anak na babae ng Siyon. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, nang ibigay kita sa pagkatapon, wala akong hininging kabayaran sa mga nagpahirap sa iyo. Ngayon, ay mababawi kitang muli at walang utang sa kanila kahit isang sentimo. Ano po muna para makabalik sa tunay na tahanan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, bumangon ka mula sa alamok. Ano yun? Hubarin mo ang tali ng pagkalipin. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Diyos, ikaw na anak na babae ng Siyon ay nabihag. Sino po ang nakabihag? Sa 11. Tumayo ka ngayon. Lisanin mo ang iyong mga tanikala at pagkaalipin. Talikdan mo ang Babylonia Babylonia? at ang lahat ng isinasagisag nito. Mamaya, paliliwanag ko sa inyo yan. Tuloy natin. Ito'y nakarurumi sa iyo. Kayo ang banal-banal na bayan ng Panginoon. Dalisayin ninyo ang inyong mga sarili. Lahat kayong nag-uuwi ng mga sisitla ng Ay, Panginoon. bakit po sinabi ng Diyos? Gusto ko sa Biblia, hindi lang mapansin at hindi sa paliwanag ko. Humayo ka ngayon. Lisanin mo ang iyong mga talikala at pagkaalipin. Pakinggan nyo. Talikdan mo ang Babylonia at ang lahat ng Namang isinasagisag sinasagisag nito. nito. Mayroong literal na Babylonia. Tumakas talaga rin ang unang bayan ng Diyos. At mayroong pang Babylonia, sagisag, isinasagisag. Kailan ho kaya mangyayari yan? Yung kayang hulang yan ay mangyayari nung unang panahon. Pakinggan natin sa ang binabasa ho niya, hindi umalis siya sa Isaiah 52. Ang kinapos niya ngayon ay 11, ipinatataas ko lang sa 9 hanggang 10. Aling pag-alis sa Babylonia ang tinutukoy? 9. Hayaang masayang umawi ang mga guho ng Jerusalem, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan. Ayan. Tinubos niya ang Jerusalem. Ano? Inilahat ng Panginoon ang kanyang banal na kamay sa paningin ng lahat ng mga bansa. Ano? Kailan ho yan? Masasaksiyan ng mga wakas ng lupa Alin? ang pagliligtas ng ating Diyos. Hindi ho ito ang unang paglabas sa Babylonia. Alin paglabas ito? Ito ang paglabas sa panahon ng mga wakas ng lupa. Alin po ang mga wakas ng lupa? Yung panahon malapit na ang katapusan ng mundo. Meron nga bang gawain ang Diyos sa panahon ng mga wakas? Yun ngang paglabas. Yun ngang pagbabalik sa dating tahanan na magmumula sa dulong silangan o sa Pilipinas at aabot hanggang sa kanluran. Ito, pasugong ito ng Panginoon Diyos. Saan tayo galing? Sa Babylonia? Galing ba tayo sa imperyo ng Babylonia? Hindi. Pero galing tayo sa isang imperyong sumasagisag din sa Babylonia. Alin po yan? Huwag na akong magpaliwanag. At baka pakipag-diskusyon pa sa atin ng mga iba at sabihin nag-iimbento tayo ng mga paliwanag. Itanong natin sa mga nagsipag-aral ng Biblia. Ano ba yung isinasakisag ng Babylonian yan? Nasahin mo ang aklat? A verse-by-verse commentary on Daniel and Revelation. Pampahilaot siya.
843. Patay sa kasaysayan at geografiya, ang literal na ilog Euphrates ang siyang ilog ng literal na Babylonia. Bilang ilog ng mistikong Babylonia, ang dakilang lungsod. Meron pa lang literal na Babylonia, may mystical Babylonia. Hindi niya. Ang Euphrates ay lubos na mahihiwalay mula sa kanyang dating literal at panggeograpiyang kahulugan at uunawain alinsunod sa kasama nitong sagisa Ali, ang mistikong Babylonia. tayo. Ayon sa ikalawang pananaw, ang kahulugan ng terminong Euphrates ay dapat matiyak mula sa konteksto na nagpapahayag na ang terminong Babylonia ay tanging ginamit Ito na, bilang isang sagisa ng tumalikod na Kristyanismo. alin po ang tinatawag pang Babylonia? Yung tumalikod sa pagkakristyano? Ay meron ba kayong alam na iglesyang tumalikod sa pagkakristyano na doon kayo nanggaling ang karamihan? Ang Iglesia Katolika na nanganak ng iba't ibang mga iglesia kasama ang mga iglesia ng mga protestante. Ano po yung iglesia niya? Yan ang Babylonia sa bagong panahon. Okay mga ka-U3. So I think klaro naman po ang pagkakasabi dito ni Brother Erdy at Brother Arnel. Ano po? So na-mention po rito yung imperyo ng Babylonia at mga sinasagisag nito. At dun sa last part na narinig natin, it's actually a symbolism ng mga tumalikod daw na Kristiyano. So ito ay ini-equate sa modern na Babylonia, which is ang mga protestante at ang mga Katoliko nga po. So here so far nakikita natin. So this preaching really shows to us the core doctrines po ng Iglesia ni Cristo, and with the belief that they are chosen of all the other religions on earth, mga ka-U3. Although honestly, this is not the first time that I've heard na yung ideya nga po ng Babylonia is yung mga tumalikod na mga Kristiyano. I believe I've heard this from other Christian sects and denominations too. Pero gusto ko lang pumabalik po doon sa mga dapat daw pong gawin ng members ng Iglesia ni Cristo. Is of course, it's about the obedience, mga ka-U3, ang pagsunod sa mga utos until the last breath. And pong sabi ni Ka-Erdy kanina, although in another point in explaining more about Euphrates and yung symbolism nga po ng first Babylonia muna, ng physical, the actual tangible na geographic Babylon, and then yung symbolic nga po. And that's according to the Bible scholars. Although I am curious mga ka-youth, especially po sa members po ng INC, kumusta naman po kaya ang scholarship within Iglesia ni Cristo as to the Bible? I've also mentioned this with other po na mga religions, and in my opinion, I think the research coming from the members themselves, no, hindi lamang po sa Iglesia ni Cristo, but in any other Christian denomination, sa aking pananaw, dapat yung academic arm, yung mga grupo ng scholars ng isang particular na religion, I think they have to always do it double time, lalong-lalo na po para sa atin mga ka-youth, na kung saan ang Biblia po na ating natanggap is nanggaling pa po sa kanluran, and the English versions of the Bible, the Old English for example in King James, these are the efforts of the other separate na mga scholars, mga ka-youth. And I wonder if Iglesia ni Cristo also has these groups of specialized INC scholars, mga ka-youth, that would really focus on understanding, Greek, Aramaic, and Hebrew. And if you notice mga ka-youth, yung references po kasi kanina na ginamit, diba? Yung Master Study Bible, asking the scholars, quote-unquote, ang tinutukoy niya po ba na scholar ay scholar mismo ng within Iglesia ni Cristo? Or ito ay mga Western po na mga scholarships na sa belief na Iglesia ni Cristo is still trustworthy, mga ka-youth, sa kanilang interpretasyon? Anong ginawa ng Babylonia niya o ng Iglesia Katolika niya? Inihak ang mga anak ng Diyos. Pero ano sabi ng Diyos? Karating ang panahon, aalsin ko sila sa pagkabihag, ilalabas ko sila sa pagkabihag, at huhubarin nila ang tali ng pagkalip. Ginawa ba niya? Ginawa niyo? Tinakasan ninyo Iglesia Katolika, tagalit sa inyo inyong magulang, tagalit sa inyo inyong mga kaibigan. Pinagtabo yan ang sugo noong nagsisimula ng gawain. Pero sabi ng Diyos kanina, di bale, wala kang utang kahit isang sentimo diyan sa mga umalipin sa iyo. Ibig sabihin, wala kang anumang pananagutang o katatakutan sa pagtakas mo sa Kanya, sapagkat yan ay masamang iglesia. Kailangan ka tumakas diyan at bumalik sa tunay na tahanan ng Diyos. Kaya nga umalis tayo sa Iglesia Katolika. At bilang simbolo noon, Hulyo 27, 1994 ay nagtungo kami sa Roma. Para naman ang iglesia, doon mismo sa sentro, sa pugad ng Katolisismo, ay ibalik din ang tunay na iglesia. Pwede nakaalis na tayo sa Babylonia? Saan tayo pupunta?
kailangang bumalik tayo sa ating dating tahanan. Alin po yan? Ang tunay na Iglesia ni Cristo. Bumalik na ba tayo? Hindi lamang bumalik. Ngayon bumabalik pa tayo sa tahanang orihinal ng Diyos dito sa Luzon, Nuggets. Mga kapatid, wala sa aming sariling isipan ang mga nangyayari. Ako mismo ay nagugulat sa mga pangyayaring ito sa Iglesia. Ang totoo, meron kaming mga gustong gawin, sana. Pero hindi yun ang ipinagagawa ng Diyos. Inaatras kami ng Diyos. Ang sabi ko kay kapatid na Donato, kay kapatid na Padio, sabihin mo sa mga kapatid nyo sa lokal ninyo, gusto ko man pumunta riyan. Pero baka hindi kami payagan ng pamahalaan dahil sa ligalit. Yun ang sabi ko. Sabi ko rin sa mga ministro, pasensya na kayo, hindi na kayo makakarating sa Jerusalem. Pero alay nyo na pinasabihan kami ng embahador ng Israel sa Pilipinas. Aba, bakit kayo atras? Walang panganib. Yan ang sabi niya. Ginagarantiyahan namin ng seguridad ng Iglesia na magtutungo sa Jerusalem. Sabi ko, pwede ba i-postpone man lang ng mga Abril o Mayo o Hunyo? Sabi sa akin, isang nakusap ko rito gawin na rin Hunyo. Yun ho, mga panukala na tao. Pero hindi pumayag ang Diyos. Yung petsang ito na Marso 31 na siyang katumbas, alisunod sa ipinagdiriwang ng mga sinasabing Kristiyano, ay siya ring panahon ng pagpasok ni Kristo sa Jerusalem, o kung tawagin ni Araw ng Palaspas o Domingo de Ramos, o yung tinatawag ng matagumpay na pagpasok ni Kristo sa Jerusalem, ay hindi yun nasira. Ang totoo, pagka maglalakad kami at mismo sa hotel na ito, sabi ko, meron din pala ako secure. Ang daming sundalo. Inabantayan kami. Hindi ko ba? Sino may gawa? Ay, hindi nagawa natin yan. Iba plano natin. Iba naman ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos na masira. Ang sabi ng Diyos, ano ngayon yung ating pamalagyan tahanan? Kaya kahit sana matupad yung sabi ng Diyos, tumisi ka na. Ikaw na medyo nagdududa-duda ha. Ikaw na medyo nahihirapan sa mga puhunan, sa mga sacrifice at pagpapakasakit. What? Sapagkat ikaw ang siyang naibig ng Diyos para ibalik niya sa dating tahanan. Sinabi ho ba ng Diyos kung sino ang magsasagawa para mabalik sa dating tahanan o sa tunay na iglesia? Pakinggan ninyo, pati yun, nakasulat sa Biblia. Mateo 17:10 hanggang 11. Bakit po sinasabi ng mga eskriba? Ang ating pong Panginoong Kristo nagsasalita na. Ulitin. Bakit po sinasabi ng mga eskriba na paparito muna si Elias? Tanong ng mga alagad. Yun ang tanong kay Kristo. Ano ang sagot ng ating Panginoong Kristo? Sumagot siya, paparito nga si Elias Para ano? upang isaayos uli ang lahat ng bagay. Sa panahon pa ni Kristo, pinag-usapan na ho yan. Yung mga eskriba, yun yung mga panta sa kautusan ng mga Hudyo. Tinanong ang ating Panginoong Kristo. At ang sabi, bakit mo sinabing paparito si Elias? Alam ba niyo yung Elias na sinasabi? Yung original na Elias, propeta ho yun sa panahon ng Israel. Pagkadag na. Panahon ng haring si Ahab, nasalpahing hari. Patawarin na po kung murahin ko siya. Kalbahin mo talaga. Bakit? Kala nyo nagkasawa sa isang babaeng pagana. At yung babaeng yon na pagana na reyna ay ang sinasamba ay ang Diyos ang si Baal. Kaya anong lalo sama? Akalain ninyong ipinilit niya kay Ahab na sumamba rin kay Baal at himukin na ang bayang Israeli sumamba sa Diyos at patayin ang mga propeta. Sino ang nag-isang nanindiga? Si Elias. At hinikayat niya na ang bayan ay magpaliklot sa Panginoon Diyos. Alam niyo ang nangyari kay Elias na propeta? Na kung tawagin ni Elias Isvita sapagkat siya ay taga-Tisbi? Hindi ho namatayo. Paano ho nawala yun sa mundo? Ngayon inagaw
at iniakyat ng isang karuhapoy papunta sa langit. Kaya kung mayroong tao, tangi sa ating Panginoong Kristo Chariot of na fire. nasa langit, Elias. tangi pa kay Enoch na patriarka ay si Elias. Bakit ho kinuhang buhay? Sapagkat sa panahon, isusugo uli si Elias sa iba namang katauhan. Kaya itinanong ng mga eskriba sa ating Panginoong Kristo, sabi mo, paparito si Elias. Ano ang sagot ng ating Panginoong Kristo? Paparito nga si Elias para isaayos ang lahat ng bagay. Ano po ito sabihin ng isaayos? Sa ibang termino, sa anong katumbas niya sa Ingles? Basahin mo nga sa Ingles, sa interlinear na galing sa Griego, ang original ng bagong tipan ay Griego. Kaya dala-dala ni kapatid na Arnel ang Bibliang Griego na mayroong katapat sa Ingles. Ang Mateo 17:10 hanggang 11. Yung binasa mo kanina, basahin mo nga sa Ingles at saka mo Tagalogin. And questioned him, the disciples, saying, Why then the scribes say that Elias it behoves to come first? And he answering said, Elias indeed is coming and will restore all Restore. things. Ibapalit. Ulitin mo sa Tagalog. Sa Pilipino naman. At siya'y tinanong ng mga alagad na nagsasabi, Bakit kung gayon sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan munang maunang dumating si Elias? At siya'y sumagot na nagsabi, Tunay nang si Elias ay darating at ibabalik ang lahat ng mga Hindi bagay. ba yun ang tanong ko sa inyo kanina? Sino ang itinalaga ng Diyos para maisagawa ang pagbabalik na ito? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, darating si Elias, paririto si Elias, para ibalik sa dati ang lahat ng bagay. Ano ang inakala ng mga tao noon kung sino yung tinutukoy niyang si Elias? Ituloy natin yan sa 12 hanggang 13. Sinasabi ko sa inyong naparito na si Elias. Ngunit, hindi nila nakilala at ginawa nila sa kanya ang anumang naibigan nila. Gayon din ang gagawin nila sa anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad Ayan. na ang tinutukoy niya ay si Juan Bautista. Alam ba niyo kung sino si Juan Bautista? Yun ho ang isinugo bago ang unang pagparito ni Kristo. Yun ang naghanda ng daan para sa pagsusubo ng Diyos sa lupa sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit siya tinawag na Elias? Sapagkat ang trabaho niya ay pagpapabalik loob. Pero kung napansin ninyo ang talata, yung binasa mo kanina kapatid na Arnel sa New Filipino Version, sa pahina o sa Mateo 17:10 hanggang 11, saka muli tuloy, meron natin ipapapansin sa mga kapatid. Bakit po sinasabi ng mga eskriba na paparito muna si Elias? Tanong ng mga alagad. Pakinggan niyo sagot ni Kristo. Sumagot siya, paparito nga si Elias. Hindi pa dumarating. Pero doon sa 13, Paparito pa. o 12 mo na, Sinasabi ko sa inyong, naparito na si Elias. merong Elias na hinuhulaan si Kristo. Done. Noong Finish panahon na. niya, na darating pa lang. Pero meron ng Elias Dumating sa na. panahon niya, na nauna pa sa kanya. Si Juan Bautista. Tinalpas niya yung tatlo niya. Yung Elias na literal, sa katauhan, ni Elias na propeta, na umakit na sa langit ng buhay. Si Juan Bautista na sugo sa unahan ng ating Panginoong Jesucristo at yung Elias na darating pa sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sasabihin siguro sa akin na iba, paano meron kayo gustong isimit niya? Yeah. Kaya ipinipilit ninyong tatlo ang Elias. I'm guessing probably kung ang una is yung actual nga na Elias, yung nakasakay sa chariots of fire. So pangalawa daw po is si John the Baptist. So sino po kaya ang Elias na magre-restore? My understanding is probably this could be Mr. Felix Manalo. That's my understanding. No? So tingnan natin mga kayutik kung paano po i-discuss pa ito further ni Ka-Erdi. Which for me gusto ko din po na maklarify mula po sa members ng Iglesia ni Cristo. So with these statements na yung nga si Elias and then si Elias before Jesus Christ. So how would we treat this mga
mga ka-youth, ano po ba ito? Parang reincarnation? Or in a way, rebirth ng mga propeta? Ganun po ba ang dapat na treatment natin dito? But so far, gusto ko lang po magbigay din ng komento no, sa paraan po ng pag-preach po so far ni Ka-Erdi. I could see actually the reason why, he has very good preaching style mga ka-youth. Una, maliwanag po siyang magsalita. Very clear no, sa kanyang mga words. Although, pagpasensya niyo na po kung may mga parts po na hindi ganun kaklaro dahil nga po it was taken from actual na audio recording pa no, ng preaching. Same thing of course with Brother Arnel, yung reader nga po dito. Napakaklaro po nila magsalita. Si Ka-Erdi naman, sometimes, no, especially yung kanina, mga first 30 minutes po ng discussion niya, even though I cannot see it, but I could hear, yung emotion niya po while preaching, especially about the full circle, kumbaga, moment of Iglesia ni Cristo coming back to Jerusalem, something like that. As he was preaching, mga ka-youth, mga nakita lang po tayo, narinig po tayo na mga another version na yung New Filipino version nga po ng Bible na ginamit din po nila kanina. And then, syempre, yung interlinear din, which is sa mga hindi po nakakaalam. So, this is in 1996, no? So, ang interlinear po, kung hindi po ako nagkakamali, is a kind of computer program, right? Or it could also be an actual book na kung saan meron po mga translation, coming from the original Greek, Hebrew, Aramaic, for example, into English para mas maintindihan, kumbaga, yung nuances ng isang particular na terminology, mga ka-youth. So, anyway, meron nga bang isisingit si Ka-Erdi dito? So, let's continue. Pero talagang si Juan Bautista lamang niya ay na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Bueno, mga kapatid, marami ho namang nag-aral ng Biblia. Sa kanila ba yung sinabi ni Kristong Elias na darating? Si Juan Bautista? Pakinggan natin, pasahin mo muna ako. The Interpreter's Bible, a commentary in 12 volumes. Sa pahina 462 po. Hindi nyo, mga kapatid, patatalino naman kayo. Ipagpalagay ng naparito si Juan bilang Elias. Siyan po ang sagot. Tinatanggap niya na si Juan Bautista ay kumagang Elias sa espiritu at kapangyarihan. Naparito na. Pero ito tanong niya. Namamalagi ang isa pang tanong. Ano yun? Bakit hindi ibinalik ni Elias ang lahat ng bagay? Alin yun? Alinsunod sa pangako? Bakit hindi dumating ang ginintuang panahon? Kita nyo? Kung si Juan Bautista yung Elias na parito para magsauli at magbalik ng lahat ng bagay, bakit hindi ginawa ni Juan Bautista? Yan ang tanong ng mga nag-aaral ng Biblia. Kaya ano sabi niya? Ang kontrobersya tungkol kay Elias ay waring matagal na sabi. Hindi naman tapos-tapos. Ngayon, mga kapatid, ay isang ebidensya lang yan. Gusto ko lang ihanda ang isip nyo na iba yung Elias na magsosoli ng lahat ng bagay. Iba yung Elias na magpabalik ng lahat ng bagay. Ano ba katunayan hindi si Juan Bautista yon? Basahin mo pa yung referensya niya. Insight on the Scriptures. Sa pahina 713 po. Sa volume 1, ano? Opo. Pagkamatay ni Juan, Ano nangyari kay Juan? pagkamatay ni Juan, Tapos na si Juan. Si Juan Bautista. opo. Hindi sinabi nung wala pa si Juan. Pagkamatay ni Juan, Sigurado ka bang parin ko? opo sir. Mamaya, imang kapatid sa pangit sa sige. Pagkamatay ni Juan, nakita sa isang pangitain si Elias kasama si Moises sa panahon ng pagpapagong anyo ni Jesus. Ano raw ang kahulugan nun? Transfiguration na tayo. Ipinakikilalang mayroon pang mangyayari na tulad ng isinasagisa ng gawaing ginawa ni Elias. Patay na si Juan. Patay na yung ikalawang Elias. Pero merong nangyari na pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo kasama si Moises at saka si Elias na alinsunod sa binasa ang kahulugan nun, meron pa na mangyayari na sumasagisag din sa gawaing ginawa ni Elias. Meron talagang ikatlong Elias. Alam niyo kung sino yun? Kailan darating yon? O kailan dumating yon? Alinsunod sa hula ng Biblia? Pasayan na natin sa Malakias 4:5 hanggang 6. Pakinggan nyo. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta. Pero kailan? Bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Tandaan nyo, ang petsa, hindi bago ang unang pagparito ni Kristo, si Juan Bautista yon. Hindi sa panahon ng mga propeta, si Elias Tisbita yon. Narinig ba nyo kung kailan ito?
Kailan daw? Bago dumating ang dakila at kakilakilabot na Karawan. ng Panginoon. Sagot, mga kapatid, kailan ho yung dakila at kakilakilabot na karawan? Kailan? Pagbuko. Kalawang pagparito, hindi ba? Pa ito. Ano ang gagawin niya pagdating niya? 6. At kanyang papagpapaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ulit. At kanyang papagpapalaking loob. Dede, mali ang basa. Napipinipit ka pa din, Arjen. Maring, di ka siguro nakapagalusan ganyan. Nandiyan ako masisisi dahil napakagaw nila dito. Ariyayis tuluga. Pasensya na kayo. Magtiis-tiis tayo. Kare-pareho naman tayong nagsasacrifice na. Hindi po. At kanyang papagpapaliking loob. Di ba pagpabalik at trabaho? Pero anong pagpabalik yan? Pagpabalik loob. Papagpapaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Alam niyo, itong iglesia ito, kung tawagin ni anak. Anak na babae ng Sion. Ang Sion, iglesia ng Kristo, binasa na. Yung unang iglesia, natalikod. Pero hindi pumayag ang Diyos, naganap na mawala. Nagtira siya ng bini na kung tawagin ni anak na babae ng Sion. Iglesia rin. Sion din. Jerusalem din. Pero ano ang gagawin? Ito sa mga miyembrong ito. Ibabalik tayo sa original na iglesia. Sino ang magsasagawa? Yung susuburin ng Diyos na kung tawagin ni Elias na propeta bago dumating ang araw ng paghukom. Itanong natin sa mga apostol, meron nga bang ganyan? Meron nga ba ang gawaing pagpapabalik bago dumating ang ikalawang pagparito ni Kristo? Sa Gawa 3:20 hanggang 21. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinakda para sa inyo sa makatwid ay si Jesus. Pakinggan nyo at makatatawag pansin itong babasahin. Dapat muna siyang manatili sa langit. Si Kristo mo yun. Hanar si Kristo mo yan, mga kapatid? Sana. Bakit siya naroon pa? Ba't hindi pa siya bumalik? Ulit! Dapat muna siyang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahong ibabalik ng Diyos ang lahat ng bagay. Gaya ng kanyang malaon ng ipinangako sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Kaya pala naantala pagkabalik ni Kristo. Dahil hindi patapos ang pagkabalik. Na itinakda ng Diyos para sa lahat ng bagay na isasagawa ng kanyang sugong leader ng Espiritu at kapangyarihan ay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias na propeta na pagkapagpabalik loob. Yung bang sinasabi niya na dapat muna siyang manatili sa langit hanggang sa panahong ibabalik ng Diyos ang lahat ng bagay. Paano pagkakasalita sa wikang Ingles? Basahin no? He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything as He promised long ago through His holy prophets. Marami na si Kristo. Nagsisimula na ang pagbabalik. Pero ang sabi, isasauni at ibabalik ang lahat. Yun ang ayokong bigyan ng kahulugan. Alin yung lahat? Ito na ba lahat? Pagka ito na, mandaan-daan na kayo. At si Yesu Cristo ay gamamanahal. Ito lang ang inaantay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ayaw pa niyang bumaba mula sa langit sapagkat meron pang gawain dapat tapusin. Ang gawain sa uling araw, ang pagsusugo niya sa kanyang sugo sa katauhan ng kapatid na Felix Manalo na nasa kanyang espiritu at kapangyarihan ni Elias. At siya nga ang nagsagawa para ibalik ang tao sa tunay na iglesia. At hindi lamang sa tunay na iglesia, ngayon naman ay ibinabalik sa orihinal na lokal na Jerusalem. Meron lang siguro problema rito. Siguro sasabihin nyo, etong si Elia ay ang kapatid na Felix Manalo. Paano ngayon? Hindi ba siya nagpahinga noong 1963? Hindi niya naisauli rin.
ang lahat ng bagay. Wala naman dito, kapatid na Felix Manal, sa pagkikiko natin ito, na ito ay kasama sa gawaing pagbabalik. Paano ngayon yun? Ang ibig ba sabihin nun hindi tama yung hula. Sapagkat hindi rin niya naibalik na lahat. Naibalik niya ang unang pagsisimula, pero hindi kumpleto ang pagbabalik. So yun nga yung katauhan ni Elias sa second, kumbaga na reiteration. Sa original po na Prophet Elijah, the next one was John the Baptist. And according to Ka-Erdi here, was his father. So the question of course na nag-fail ba? Ito ba yung ating pwedeng interpretation? So he is asking the congregation about that. So I'm not sure ano po yung magiging next na discussion dito ni Brother Erdi. Pero I'm guessing na sasabihin niya na it is not a failure because this has been passed on sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. That's my guess mga ka-U3. Malamang po ay alam niyo naman po yan syempre noong 1963 pinagpahinga nga po si Ka Felix at ang humalili po sa kanya was of course Ka-Erdi Manalo, Iranio Manalo. So yun po ang aking guess no na pag-anticipate ng next po na sasabihin niya. By the way, I'm just watching this in real time para po malaman po ng lahat. Pero gusto ko lang po i-mention dito na napakagandang discussion so far yung na-mention po dito. Yung Zion nga po according kay Ka-Erdi is ang Iglesia ni Cristo at meron pong sinasabi na daughters of Zion and then he also mentioned the idea of restoration to the original church kumbaga which is part of the reason why there is another Elias. Actually, yung pagkaka-refer yata sa Bible, kung di ako nagkakamali, is in spirit and power. So my understanding is this is in reference sa ating panahon ngayon. Kasi a lot of doomsday quote-unquote sects and denomination po, no? Hindi lamang po sa Iglesia ni Cristo, sa iba din po ng mga sekta, is yung idea nga po ng paghukom. And actually, yung pagkaka-refer kanina sa pagbasa ni Brother Arnel is yung kaarawan, no? Ito yung final judgment, kumbaga, mga ka-U3. Alam niyo mga kapatid, para sabihin ko sa inyo, ito, sagot ko muna ito. Bago yung papasahin yung sagot sa Biblia. Kanino pang gaway? Sabi ka ba? Ito'y gawain ibaba sa pagsusubo sa kapatid naman. Nagtatagba ulit tayo ng gawain ng si mamatay? Sagot. O ito'y pagpapatuloy. So makatwit sa ito ng gawain ng ikatlong Elia. Yung tao ho pwedeng mamatay. Pero yung trabaho niya hindi maaaring mamatay. Yung trabahong pagbabalik hindi maaaring mamatay. Paliwanag po yun? Paliwanag ng Biblia. Ang aking tanong ay ito. Anong sunod po sa hula? Sa gawaing pagbabalik na pangungunahan ng sumpo ng Diyos sa huling araw bilang ikatlong Elia na siyang magbabalik ng lahat ng bagay. Sino ang kanyang makakasama para ipagpatuloy na maibalik ang lahat ng bagay? Ha? Alam mo babasahin mo, kapatid namin? 30. Yeah. Ang leader nila'y... Ano? Ang leader nila! Teka. Leader. Ibig sabihin yun na nanguna. Yun na nagsimula. Pangulo. Yun ang kapatid na Felix Manal. Ano raw yung leader? Ang leader nila ay magmumula rin sa kanila! Di ba? Kung naman yung sabihin sa akin na hindi Iglesia ni Cristo si kapatid Manal. Eh paano kung mamatay? Paano kung mawala na? Paano kung magpahinga na? Ulitin muli ang 21 at saka mituloy. Ang leader nila'y magmumula rin sa kanila! Sino magtutuloy kung wala na? Ang tagapamahala nila ay titindig mula sa gitna nila! Ano ipapalit ng Diyos sa sugong leader? Yung tagapamahala. Ano nasa iglesia ngayon? Na nangunguna sa iglesia? Ang tagapamahala. Ano yung tagapamahala? Yun ang kasama ng Elias para ipagpatuloy. Tapusin! O ituloy ang gawaing pagbabalik ng lahat ng bagay. Eh kaalalan din ba yun? O baka naman yun gaya ng sinasabi ng ilan diyan na siguro ay self-proclaimed. Baka inihalan niya ang kanyang sarili. O baka pinagbutuhan lang ng mga ministro sunod sa kanilang akta. Thank you naman. Ang leader nila'y magmumula rin sa kanila. Ang tagapamahala nila'y titindig mula sa gitna nila. Sino naglagay? Aanyayahan ko siya. Yun ang sabi ng Diyos. Tuloy. Kaya't siya na may lalapit sa akin. Bakit? Sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Ibig sabihin hindi niya pinresinta ang kanyang sarili. Ang Diyos ang tumawag. Katumbas ng aanyayahan ko siya para siya lumapit sa akin. Sa makatwid, nagpapatuloy po ang kahalala.
Hindi nawala, hindi nalibing kasama ng sugo. Ang katawan ng sugo ang nalibing. Ang kaluluwa niya ang namatay. Ngunit ang trabaho niya, ang gawain niya, ang espiritu at kapangyarihan niya ay nasalin sa tagapamahala na inihalal din ng Panginoon Diyos para ipagpatuloy ang gawaing pagbabalik sa dating tahan. Kaya itong gawaing ito, mula sa Pilipinas hanggang sa kanluran, hanggang dito sa inyo, anong gawain ito, mga kapatid? 22. Kaya nga, sila'y magiging aking bayan, at ako ang magiging kanilang Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Diyos? Ano raw po ang gawain ng sugo at ng tagapamahala ng iglesia? Ang sabi ng Diyos, sila, ang kanyang bunga ay aking bayan. Ako ang magiging Diyos nila. Mga kapatid, ulitin ko. Totoo ka. Ito ang totoo sa Diyos. Totoo ang sugo. Totoo ang ating pagpas. Totoo ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Supisto. Ang mga may tungkulin, totoo na kay halal ng Diyos. Totoo na tayo dapat magtalaga sa ating pagkaiglesia ni Kristo sapagkat tayo ngayon ang inaasahan ng Diyos. Ewan ko kung mangangas pa kayo, biguin ang Panginoon Diyos. Ang sabi ng Diyos, pag ibinalik niya ang huling gawain ito, hindi na papasok ang pagtaliko. Nabigo siya mula pa kay Adan hanggang sa lahi ni Seth, hanggang sa lahi ni Noe, bigo ang Diyos. Sa lahi ni Abraham, ang Israel, nabigo ang Diyos. Sa unang iglesia, pagkabati ng mga apostol, nabigo na naman ang Panginoon Diyos. Pero dito sa huli, sabi ng Diyos, ito ang aking bayan. Hindi na sila tataligid sa akin. Huwag kayong mawawala, mga kapatid, sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoon. Alam niyo ang pangako ng Diyos, parang iglesia tiwak ng matalikod. Ano ipinangako ng Diyos? Napakasabganan pangako ng Diyos. Sana tumagos sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon at sa buong iglesia. 17 hanggang 20. Ngunit panunumbalikin ko ang dating kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat, pahayag ng Panginoon. Pagkat tinawag kayong itinakwil, siya na walang nagmamalasakit. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Pakinggan nyo. Ipapalik ko ang dating kapalaran ng mga tolda ni Jacob Ano pa? at lulukupan ng pagmamahal ang kanyang mga dirahan. Di kayo mahal ng Diyos. Wala kayong ito ngayon. Kulihin natin. Ang lungsod na guho ay muling itatayo. Umaksak ang unang iglesia. Itinayuli ng Diyos. At ititindig ang palasyo sa angkop na dako. Yun lang. Mula sa kanila ay magbubuhat ang mga awit ng pasasalamat at ang ingay ng kagalakan. Sapit na sapit. Ang Diyos na marinig ang ating awit ng mga pagpupuri. Kaya hinimok namin ang buong iglesia, sumama sa pag-awit kapag ang Diyos pagkatay sumasamba. Siya, nalulugot siya. Pag nakikita niyang kayo, nagagalak sapagkat kayo mga hinirang niya at mga iglesia riktis. Mga kapatid na nakipagsapalaraw sa iba't ibang panig ng lake, malayo kayo sa aming feelings sa totoo, pero hindi kayo malayo sa iyong lake. Kahit saan kayo naroon, basta't iglesia kayo ni Kristo, takita niya kayo sa pagsamba. Agad-agad narin siya. Gusto niyang kipadama sa inyo. Mahal niya kayo. Hindi niya kayo pababayaan. Lulukuban niya kayo ng kanyang pag-ibig. Anong laking papalaran ng ating pinamu sa Diyos? Ano sabi ng Diyos? Ano gagawin niya sa iglesia nito? Tuloy mo. Pararabihin ko Ulit. mula sa kanila ay magbubuhat ang mga awit ng pasasalamat Yung pababayaan ng pagsamba. at ang ingay ng kagalakan. Pararabihin ko ang kanilang bilang at di ko papawasan. Pagkakalooban ko sila ng karangalan at di sila hahabaki. Ano sabi ni Kapilo kanina sa panalangin niya? Ang unang iglesia ay ginusit ng gobyerno. Kamantalag tayo naman ay kinilala ng gobyerno taristro
Kaya ang sabi ng Diyos, pagkakalooban ko sila ng karangalan, hindi na sila hahamakin. Nung muna sinusutsut-sutsut ang mga kapatid at tugo, pinagnunuran, pinagsasara ng bintana, hinahamak. Hindi naman sinasabing tayo napakadakila ngayon. Pero sa mata ng Diyos, mga kapatid, ano man ang trabaho nyo, gaano man kayo kalit, sa lipunan, kayong pinakamalaki, kayong pinakadakila sa pagkakaiba sa lahat. Alam ba niyo kung hanggang saan patatagusin ng Diyos ang kanyang pangakong ito sa 20? Ang mga anak nila'y matutulad sa mga araw noong una. At ang kapulungan nila'y magiging tatatag sa aking harapan. Paano mga mangusik sa atin? Parurusahan ko ang lahat ng sisikil sa kanila. Kita niyo, hanggang saan po patatagusin ng Diyos ang pagpapala niya sa iglesia hanggang sa mga anak ng bawat sambahayan. Kung meron kayong mga anak na naiwan sa Pilipinas at kung kayo anak ng inyong mga magulang na iglesia ni Cristo, ang kapatid, may pangako. Kaya ito'y taon ng sambahay at iglesia ni Cristo, sinisinop namin ang bawat sambahayan sapagkat alam namin ang buhay ng ikatitibay sa pananampalataya na nagsisimula sa tao. Kung meron kayong mga anak naliligaw ng landas, pagtiyaganin nyo. Sabihin niyo ka na, kasama ka sa pangako. Bakit ka bibitiw? Bakit mo iiwan ang paglilingtod sa... Kaya, mga kapatid, maaaring pagkatapos iti magkaiwa-hiwalay tayo at magbabalik kayo sa inyo dako. Pero gusto kong basbasan muna kayo ng Diyos at yayaman kayo naging mapapalad na siyang maging una pangunahin sa pagbabalik na ito sa Jerusalem. Ihilingin ko sa Ama, Ama, alalahanin mo ang mga anak mong ito. Okay, before we continue, I'm not sure mga kayuthi if naririnig nyo, mas maririnig po pag may earphone, at naririnig ko nga po dun pero may mga nag-iiyakan na po actually. So, this is quite emotional part na po ng preaching dito ni Ka Erdy. And this is a kind of reassurance, of course, giving comfort to the members of the Iglesia ni Cristo. And we know it for a fact, mga kayuthi, that most likely, yung mga members po na nasa Jerusalem, nasa Tel Aviv, and in general naman po kasi sa Middle East, mga kayuthi, is most likely caregivers po, mga domestic helpers. And I like the reassurance of Ka Erdy here. Gaano man kayo kababa, gaano man kayo kaliit, but in the eyes of God, you are great. Tayo ay hinira. So as it is with a lot of sects and denominations, there is a kind of exclusivity in this religious organization, mga kayuthi. Yun po yung nagigets natin so far. And mabalik lang po tayo saglit dun po sa na-mention ni Ka Erdy kanina as to Elias nga po, Elijah. And the third Elijah nga was Ka Felix Manalo. And when he died in 1963, it was still continued. And it is not considered, mga kayuthi, sa perspective po ng INC na failure kumbaga. Dahil ito pong bayan ng Diyos will be restored and hindi na po tatalikod, yung mga members, something like that. And the word sugo, of course, was also mentioned, and it's something that we have also discussed, mga kayuthi, in our past video reactions. Sugo ng Diyos in the coming days, something like that, mga kayuthi. So anyway, we're so close to the end. So I'm guessing for the reassurance, but a little bit emotional na nga po as mentioned, sa mga members nga po ng Iglesia ni Cristo here. Paspasan mo sila araw-araw. Ingatan mo sila. Kung sakaling dumating ang panahon, kailangan kanila. May problema sila, Ama, sa asawa, sa anak, sa hanap buhay, sa pinagkatrabahuhan. May suliranin sila sa kabuhayan. Meron silang sakit na karamdaman. Ama, lalapit sila sa iyo. Pagmamakaawa sila sa iyo. Alalahanin mo ang sandaling ito na nangako ka sa amin na kami lulukuban mo na iyong pagmamahal at hindi mo kami pababaya. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Tumayo kay tayo po'y mananalangin. Ama, maraming salamat. Wala kaming kabuluhan, pero napakahalaga ng ginawa mo sa aming buhay. Nangangako kami sa iyo, hindi na kami tatalikod. Hindi kami aalis sa iglesia. Hindi kami magtataksil sa aming mga tungkulin. Idamay mo ang mga mahal sa buhay. Wala rito ang iba. Nasa Pilipinas, ang iba'y malayo sa kanilang piling. Pagsamasamahin mo, pagdating ng dakilang araw, na isusuko mo na si Jesus. Alam naming malapit na siyang dumating. Isinasayos mo na lahat ng bagay.
Huwag mo kaming iiwan. Sasama kami sa Kanya. Mamamatay kami sa loob ng iyong banal na iglesia. Basbasan mo ang lokal na ito ng Jerusalem. Basbasan mo ang Tel Aviv. Basbasan mo ang mga kapatid sa bansang ito. Ama, paramihin mo sila. Gaya ng pangako mo, pasiglihin mo sila. Patibayin mo sila. At higit sa lahat, huwag mo silang pababayaan. Jesus, halika sa aming piling. Lapitan mo ang mga hinirang mo. Magpagaling ka sa mga may sakit. Sa bisa ng makapangyarihan mong pangalan, gumawa ka ng mga himala sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang mga kaanak. Ama, patawad sa lahat ng kasalanan. Hindi ka namin gustong labanan. Ang ibang mga may tungkulin nagpupula. Maawa ka sa kanila. Paspasan mo mga ministrong narito. Paspasan mo po ang iglesia. Paspasan mo lahat ng gawain. Patawad, Ama, sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay mga ka-youth. So malamang po sa malamang, lalong-lalo na po sa mga INC po natin na mga viewers ng Usap-Usap University. Maybe mag-comment po dyan sa baba na bitin, but it was quite emotional, I have to say mga ka-youth. Dahil yun nga po, even before the closing, na kung saan meron pong closing prayer of blessing, of reminders po sa mga members po ng Iglesia ni Cristo, is makikita mo talaga yung emotion and passion din po ni Ka-RD, in a kind of comforting and reassuring way nga po. Especially po sa mga kababayan natin sa Jerusalem and Tel Aviv to strengthen kumbaga their faith, their belief, and it is something that is highly needed. Lalo na po sa mga OFW po natin ng mga kababayan, mga ka-U3. Pero syempre po sa closing part ng ating video nga, hindi ko na po kayang sabihin pa po lahat ng atin pong mga interjections dahil syempre it was more than 1 hour po na preaching and I was just giving the genuine reactions in real time po. But in general, this preaching po, first time po nating marinig coming from Ka-RD Manalo, and syempre po alam niyo po yan na si Ka-Eranio Manalo died in 2009 after decades din po ng kanyang service bilang tagapamahala nga po, kasunod po ng kanyang ama na si Brother Felix Manalo nga po. And I could see actually his great ability to speak clearly, to enunciate the words clearly as well. At sa paggamit po ng wikang Filipino, mas kumbaga tumatagos po talaga sa mga listeners, sa mga viewers po ang kanyang paraan po ng pagpipreach. And syempre, he was able to back it up with references, hindi lamang po mula sa Biblia but other versions and also coming from other references din po. So, isa sa mga na-touch up nga po nila na topic dito is yung idea nga po ng restoration that is done by the third Elias, the third Elijah, which is si Ka Felix Manalo nga po, next to Elijah himself, next to John the Baptist. So kumbaga sa ating panahon ngayon, so the perspective is si Ka Felix Manalo nga. And of course, the idea of Far East being the Philippines, it was reiterated here in this classic preaching, and this was in March 1996 pa po, mga ka-U3. And we were told by our staff na meron din po parang 20 years na pastoral visit ng tagapamahala noong 2016, balik ulit sa Jerusalem yata or sa Tel Aviv, something like that, mga ka-U3. So anyway, isa din po sa mga learnings na nakuha ko na ang Babylonia nga po, ang Babylon is considered isang emperyo na tumalikod, and yung modern day daw nga po na Babylonia is hindi lamang ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, but also yung mga Protestant din po ng mga denominations na kumbaga nag-break away from Roman Catholic Church. And of course, it was also described by Ka-RD Manalo here that these churches are masama, masama, evil, mga ka-U3. And that's why a lot of the members ng Iglesia ni Cristo tumaliko dito sa dominant religion nga po sa Pilipinas, and their belief of course is yung hinirang isang Iglesia ni Cristo. So mga ka-youth, what do you think about this preaching? Of course, it shows to us a little bit on the exclusivity ng grupo po ng Iglesia ni Cristo. In a way, laganap na rin sa Pilipinas, 2 to 3% po ng ating populasyon ay members po ng INC, although syempre dominant pa rin po ang Roman Catholic Church, and around 6% ay ang Islam nga po, and third po actually ang Iglesia ni Cristo. So what do you think about this preaching? So please comment below lahat po ng mga mensahe amin po talagang binabasa, mga paglilinaw, or iba pa po ng mga sitas na gusto nyong i-share. Please comment down below. And if you don't like this video, you can watch this video over here, and you can watch also the playlist over here, or kung ikaw ay baguhan, subscribe, click mo yung subscribe button dyan, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.